Bago tayo mag-umpisa at tanggalan ng maskara itong Ateneo de Manila, inanyayahan ko ang lahat na magdasal para sa hustisya ni Rene Boy at Adili, dahil naniniwala pa rin ako na walang imposible sa dasal kahit gaano kayaman o kahigante itong kalaban natin. Ang masasabi ko lang sa eskwelahan na ito, mga hayop, mga demonyo, atensyon Robert Yap, pari ka pa naman. Hindi nyo lang pinabayaan ang pagkamatay ni Rene Boy. Nilinlang nyo pa ang buong mundo. Kaya ako hindi nakatulog kagabi. Iyak ako ng iyak. Dahil ayon sa source ko sa NBI, June 23 pa binigay ang autopsy. Mga hayop kayo. Ateneo de Manila. Ang ginawa niyo pa autopsy kay Rene Boy, panglilin lang. Walang sinsama ang ginawa niyo. Tinagurian pa naman kayong Catholic school? Pare pa ang presidente? Padre Robert Yap, mamili ka. Accountability para linisin ang eskwelahan mo? O reputation para tuluyang masira ang eskwelahan mo? Huwag mong ipagkait ang tunay na hustisya sa dalawang batang humingi ng hustisya at katarungan. Pari ka pa naman. Biruin mo mga minamahal, hindi lang kayo nagpapabaya. Nilinlang nyo pa kami sa autopsy result ni Rene Boy Baterbonia. Biruin nyo, partial autopsy lang ang pinagawa nyo? Father Yap, may anak ka ba? Bago natin balatan itong Ateneo de Manila, headed by Father Yap, may video ako ipalabas, punto legal. Kaya nila pilit pinatahimik ang anti-hazing na kaso dahil maraming madadamay dito. I-share nyo ng i-share sa buong mundo ang video na ito dahil verified ko ito bago ko ito pinapagawa. Anyway, dapat ko na itong ipinalabas pa 2 weeks ago. Pero hindi ko muna ito pinalabas dito sa page ko dahil hinintay ko ang autopsy. Nung nalaman ko, mga minamahal, na may autopsy report na pala na binigay sa NBI na naayon sa aking kaibigan doon. Biruin nyo ang resulta ng autopsy. Ito, ang nakalagay lang doon sa autopsy report ni Rene Boy, asphyxia. Ang cause of death cause of death ng pagkamatay ni Rene Boy na naayon sa partial autopsy na ginawa ng Medical Aurora Center. Hindi ko malaman kung kasabat. Ito, asphyxia by drowning lang. Biruin nyo, ang nakalagay lang sa partial autopsy ni Rene Boy, asphyxia lang ang nakalagay dito. Aurora Medical Center, paano naman yung mga pasa at bali? Ngayon, tinatanong ko yung kaibigan kong doktor para malaman natin kung ano ba itong asphyxia. Para hindi tayo ma-fake news dito. So ngayon, nag-text sa akin yung kaibigan kong doktor, ito palang ibig sabihin ng asphyxia. Grabe, ito lang kinamatay ni Rene Boy. Aurora Medical Center. Ito palang ibig sabihin ng asphyxia. Kasi hindi naman tayo pwede maggaling-galingan dito. Hindi tayo medical personnel.
So ang ibig sabihin pala ng aspisya, pagsasakal sa leeg. Kapag ang daanan ng hangin ay napigilan. So meaning may pananakal pala ito bago lumubog si Rene Boy. Yan ang isa sa mga dahilan ng aspisya na tinatawag na aspisya. Pangalawa, normal na makainom ka ng tubig na dahilan na mapigilan ang paghinga mo. Yun ang pangalawa. O problema sa paghinga. So doon pa lang sa sinasabing pananakal, hindi ka naman basta-basta lumubog, mga minamahal. Kung walang gumagawa sa katawan mo. Tama po ba ako? Grabe kayo, Ateneo de Manila. At itong Aurora PNP, para kayong tumulong takpan ang tunay na pagkamatay ni Rene Boy Baterbunya. Ateneo de Manila. CIDG na nagsasabi mismo na may hazing activity ang ginawa ng mga coaches nyo. Pero bakit pilit nyo itong tinatakpan? Ngayon, tanggalan ko kayo ng maskara. Kaya pala pilit nyo itong tinatakpan, itong hazing na kaso na dapat harapin ng eskwelahan nyo at ng mga coaches. Headed by Team Manager Christopher Kimpo at Head Coach Tab. Kayo ang nagpasimuno ng hazing activity sa team building nyo. Ngayon na-confirm ito ng CIDG. Pero ang katanungan ng taong bayan, bakit nanahimik ang hazing na kaso na naaayon sa investigasyon at mga ebidensya na nakalap ng CIDG? Dahil ba nakakalula ang mga penalties at charges na pilit nyong itago sa buong mundo? Pues ako mismo ang magtanggal ng mga maskara nyo. Mga minamahal, i-share nyo nang i-share ang video na ito. Dahil ito ay pinatanggal na noon 2 weeks ago. Political vloggers ang tumulong sa akin nito, nagagawa. Na naaayon sa punto legal para hindi kami balikan. Kaming dalawa ang gumawa nito. Bini-verified ko para hindi ako babalikan ng Ateneo de Manila. At ito ang panlaban natin in the future. Panoorin nyo, mga minamahal, ang mga nakalulang penalties. Hindi lang sa Ateneo de Manila, hindi lang sa may-ari ng beach resort, pati sa mga teammates, pati ni PCR girl. Wala kayong mga awa. Ngayon, dito sa video na ipapalabas ko, punto de punto legal. Wala kayong takas dito. Panoorin nyo, mga minamahal. Did you know, after the Criminal Investigation and Detection Group of the Philippine National Police has officially stated this is now a possible homicide investigation, possibly a violation of the Anti-Hazing Act of 2018. Now, who exactly goes to prison if hazing is proven? Number 1, the officers and organizers of the activity. Minimum realistic sentence, 2 years and 4 months. Maximum if hazing is proven. Life imprisonment plus 3 million pesos fine and no possibility of parole. Number 2, anyone who participated and was present during the activity. Under RA 1105D3. If you were there and you did nothing to stop it, you are not a witness. You are an accomplice. Every coach, every staff member, every team official present that day, all legally exposed. Direct participant. Very severe penalties could be similar to the organizer's punishment. Number 3, the school. Ateneo de Manila University. If school authorities knew about the activity, or if it was conducted under the school's authority and they failed to prevent it, the school officials themselves face criminal liability. The school president, the athletic director, here's the total potential civil damages against Ateneo. 5 million to 10 million pesos or more per victim combined for both families. 10 million to 20 million pesos. Number 4, the resort, Hermanos Leisure Farm.
Charges: Civil Negligence Article 2176 and violation of Sangguniang Bayan Ordinance number 1925-12. This is the most legally airtight defendant because the government already documented the violations. Administrative penalties: fines and permanent closure. Business license revocation. Permanent. Civil damages. Civil indemnity: 100,000 pesos per victim. Moral damages: 100,000 to 500,000 per family. Loss of earning capacity: 1 million to 3 million per victim. Exemplary damages: 100,000 to 300,000. In case hazing is not proven, in case is purely negligence and reckless imprudence, civil case. Their families are still legally entitled to claim 12 million to 15 million in civil damages from Ateneo, the resort, Baldwin, Quimpo, and the uncertified lifeguards.